I don't know how. Nakatulala lang ako sa kisam ng kwarto ko habang nakatalukbong ang kumot sa katawan ko hanggang sa leg. Naisip ko ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Ang daming nagbago sa 2 linggong nakalipas. I was thinking if there's no such there happened, what was doing right now? Maybe I'm probably reading a new book at hindi nag-iisip ng ganitong bagay. I am probably falling in love with a new fictional character pero sa ngayon ay hindi fictional ang naisip ko. It's a true person this time at nakakapanibago. That guy stole the first kiss. Siya na rin ang una kong naging boyfriend ever. Well, not technically but parang ganun na rin kahit sabihin na nating pagpapanggap lang iyon. Ipinikit ko na lang ang mata ko at bumuga ng hininga. I am tempted to close the eyes and it did but it was suddenly cut off when heard a soft knock from the door. Sino yan? Pasigaw kong sabi habang nakahiga pa rin, nakasulyap sa pintuan. Nag-antay ako ng sagot pero wala akong natanggap at mas lumakas lang ang pagkatok sa pintuan. I groaned at inabot ang eyeglasses ko bago tumayo at dumiretso sa pintuan. Walang ngiting binuksan ko ang pintuan at natulos kaagad ako sa kinatatayuan nang makita si Cedric na nakataas pa ang kamay sa ere na nasa aktong kakatok. Nanuyo ang lalamunan ko at kaagad na napaatras. What the heck is this man doing here? Anong ginagawa mo dito? Kumunot ang noo ko pero sinuklian niya lang ito ng mahinang pagtawa. Getting something from you. Umisi siya pagkatapos at tinulak ang pintuan pabukas ng malaki at pumasok roon ng walang pasabi. Kumabog ang dibdib ko nang makita ang ayos niya, nakaputing shirt siya at khaki pants, his hair was slightly disheveled na animoy pinasadahan lang ng kamay at hindi inayos. Ano? I composed myself pero nawala rin ito dahil sa pagkakabigla sa ginawa niya. This? He gave me peck on the lips at otomatikong napahawak ako sa labi ko at nanlalaki ang matang tinignan siya. Did you just? Bago ko pa madugtungan ang sasabihin ko ay kaagad siyang lumapit sa akin at hinapit ang baywang ko. Nakatulala lang ako hanggang sa naramdaman ko na lang na natakpan na ng labi niya ang labi ko. Dahan-dahan siyang umatras habang magkadikit pa ang labi naming at naramdaman ko ang pagtama ng likod ko sa dingding. Kumabog ang dibdib ko nang maramdaman ang paggalaw ng labi niya ng marahan sa labi ko pero hindi ako nakasagot. I don't know how. Shit! Narinig ko ang pagtunog ng labi niya nang humiwalay siya sa akin at halos malunod ako sa lalim ng ginawa niyang pagtitig at seryosong nagsalita. Kiss me back, sweetie. Hinaplos niya ang pisngi ko at tinanggal ang salamin ko bago lumapat muli ang mga labi niya sa akin pero natulak ko siya at halos lumabas na ang puso ko mula sa dibdib. What? He asked me, huskily, naghahabol siya ng hininga habang bumababang muli ang labi pero mabilis kong naipaling ang ulo kaya lumapat ito sa gilid ng labi ko. Nag-angat siya ng tingin at nakita ko ang pagtataka sa mga mata niya. I don't know how. Hindi ko alam kung nasaan nanggaling ang boses ko nang sabihin ko iyon at nakita ko ang pag-angat ng labi niya, nagpipigil siya ng ngiti. Muli niyang hinaplos ang mukha ko, pabalik sa labi ko at sinalubong ako ng kanyang nang aakit na mata. Follow in my lead. Malambing niyang sabi at ninisan ako bago inilapit ang labi sa akin. Mapanuya at mabagal ang naging paghalik niya sa akin at hinahalinan niya akong sundan ko ang paggalaw ng labi niya. Kaya wala sa sariling napapikit ako at sinundan ang galaw ng labi niya, kissing him back. Napakapit ako sa liig niya at mas lalong nilaliman ang halik, hinapit naman niya ang bewang ko palapit sa kanya at mas lalo kong naramdaman ang malamig na dingding sa likuran ko. A moan escaped from the mouth when he bit the lower lip and used this as an opportunity to enter his tongue on the mouth. Napasabunot ako sa buhok niya nang lumipat ang labi niya sa leg ko at marahan itong kinagat. I moaned when I suddenly felt his hand caressing the waist up to the navel and to the breast while kissing the collarbone. Halos mapaso ako sa init ng palad niya kahit na may nakatakip na damit. Si Cedric. Hello, anak. I'll bring some snacks here with me. Open the door para makakain kayo. Napamulat ang mata ko at doon lang na proseso sa utak ko ang ginawa kaya kaagad ko siyang naitulak. Mabilis kong dinampot ang nalaglag kong salamin at inayos ang damit ko bago nagmamadaling binuksan ang pinto. Mama! Bati ko at pinilit ng umiti. Oh, you okay?
Napatango ako at kaagad na inabot ang tray na mailamang cookies at orange juice at umayos ng tayo. Ew! Thanks ma, sagot ko at sumulyap kay Cedric na nasa tabi ko na at nakangiti kay mama. You sure you're okay? You look flushed. Nag-aalalang sabi niya pero umiling-iling ako at tumawa pa ng pilit. It sounds awful pero hinayaan ko na lang, sana lang ay hindi ako mahalata ng mama ko. I'm okay, ma. Sige po. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad na papasok. Nanginginig ang kamay ko at mahinang nagdadasal sa kaalanan na namang nagawa ko. Oh, Hijo. Kainin niyo ang hinada ko ha. Narinig kong sabi ni mama kay Cedric na nang lingunin ko ng bahagya ay nakapamulsa at nakatingin sa mama ko. Opo, tita. Thank you po. Magalang nitong sabi at nagpaalam na si mama. Kumaway pa siya sa akin at mumiti bago isara ang pinto na nagpaluwag ng paghinga ko. It was close. Napatingin naman ako kay Cedric na tumatawa habang nakahalukip-kip at nakamasid sa akin at naalala ko na naman ang nangyari kanina. Napaiwas ako at inabot sa kanya ang tray. Hold this, please. Tumatawang inabot niya yun at inilagay sa table at nawindang na naman ang sistema ko nang pumunta siya sa harapan ko at agad na itinaas ang baba ko at pinatingin ako sa mata niya. Sweetie, look at me. Umiling ako at iniwas ang tingin sa kanya pagkatapos ay inaalis ang kamay niya sa sobrang pagkapahiya na nararamdaman. Masyado akong nagpadala sa init ng labi niya at sa mainit niyang kamay. Agad niyang hinuli ang kamay ko gamit ang dalawang kamay niya at ipinaikot sa bewang niya kaya ang kinalabasan ay parang nakayakap ako sa kanya. I tried pushing him away pero hindi niya ako hinayaan at nagsalita siya. Don't be away, come on. Look at me. Napatitig naman ako sa kanya at bumilis ang tibok ng puso ko nang umiti siya. Don't worry, it was alright. Halika umupo tayo. Iginaya niya ako sa higaan pagkatapos ay inabot sa akin ang juice at nang mahawakan ko ito ay tinuloy-tuloy ko ito ng tungga. Wow! Easy there. Natatawang sabi niya at bakas ang katuwaan sa mata niya. Inirapan ko siya at inabot sa kanya ang basong pinag-inuman ko na kaagad niyang kinuha. Ano bang ginagawa mo dito? Asik ko sa kanya habang masamang nakatingin. Napangisi siya at tinitigan ako, naglalaro pa rin ang emosyon sa mga mata. Meron ka. Kanina lang ang hot natin habang naghahalikan tapos ngayon ang hot naman ng ulo mo at galit sa akin. Umakyat ang dugo sa mukha ko at kaagad na tinapon sa mukha niya ang throw pillow na nahagilap ko sa higaan ko. Gago. Sumimangot ako pero hindi siya nagpatinag at kinurot ang pisngi ko. Stop the curses, sweetie. Nakangiti niyang sabi at inabot ang pisngi ko pero mabilis ko itong hinawi. Ano bang pinunta mo dito ha? Naaasar kong sabi at lumayo ng bahagya sa kanya. Pinatayan mo kasi ako ng tawag tapos hindi mo sinabi kung anong sasabihin mo, kaya yun. Umiti siya at kumislap ang mata niya pero binaliwala ko na lang ito at tumingin sa ibang direksyon. Pinapasabi nga pala ni mama na pumunta ka bukas kasi may handaan. Sabi ko pero nanatili ang tingin sa tinititigan. Really? Tumango ako pero sa iba pa rin nakatingin. I can't look at him, nahihiya ako. I just told him that I don't know how to kiss pero hinalikan ko rin siya pabalik. Alright then. Uwi na ako Just came here to ask you guys if you call me earlier. Bigla siyang lumipat sa harapan ko at muling ngumiti. Bye sweetie. He gave me another peck on the lips at tumakbo na palabas ng kwarto ko bago ko pamabato ng tray ng pagkain. Are we going straight to your house later? Napatingin ako kay Cedric nang magsalita siya sa tabi ko. Nakatingin siya sa daan pero saglit siyang sumulyap sa akin. Yup, bakit? Sagot ko at inayos ang eyeglasses ko na medyo nalaglag sa may ilong ko. Nothing. Just asking. Umiti siya at bumaling ulit sa harap bago ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Sabay kami sa pagpasok at nagulat ako nang tumawag siya kaninang umaga para sabihin sa akin na nasa labas siya ng bahay at sinusundo ako. Sobra ang excitement na nararamdaman ko ngayong araw. Makikita ko na kasi ulit ang papa ko, matapos ng matagal na panahon na hindi kami nagkikita pero medyo kinakabahan din sa pagpunta ni Cedric sa bahay mamaya. Ano kayang reaksyon ng papa? We're here.
Bumaba ako nang pagbuksan ako ng pintuan ni Cedric at kinuha niya kaagad sa akin ang bag at libro kong hawak. Kaya ko na. Sabi ko pero ipinagkibit-balikat niya lang ang sinasabi ko at sumabay sa akin sa paglalakad. Let me, he smiled and in my heart immediately jumped with unknown emotion. Shouldn't feel this way, right? Dapat ay masanay na lang ako na magaling siya sa pagpapakilig sa mga babae. Dapat masanay na ako sa ganitong mga kilos niya. Pagkapasok pa lang naming sa loob ng universidad ay kaagad kong narinig ang bulong-bulungan ng mga estudyante. They eyed me as if I was like some kind of trash na hindi nararapat para sa isang prinsip at kaagad akong nanliit. Tumungo ako at dumistansya ng kaunti pero lumapit lang sa akin si Cedric at inabot ang kamay ko. He intertwined our hands at binulungan ako. Huwag mo silang isipin. Bulong niya at marahang tumango na lang ako. Sumama siya patungo sa room ko at inabot ko ang libro at bag ko pagkatapat namin sa pintuan. Thanks. I smiled and he did too. Inalis niya ang buhok na nalaglag sa noo ko at inilagay sa likod ng tenga ko. So, he started. I'll wait for you later. Dalawa ang subject mo ngayon, di ba? I nodded at sinalubong ang mata niya. Yes, ikaw. Isa. Tumango rin siya at mumisi bago tumalikod at kumaway patalikod. Siya. Narinig kong sabi pa niya bago siya nawala sa paningin ko. Ngiting-ngiti akong pumasok sa loob ng room at napansin ko ang titig nila sa akin, pero hindi ko na lang pinansin at dumiretso na lang ako nang makita ko si Mika na kumaway sa akin at itinuro ang tabi niya. Inayos ko ang bag at kaagad na naupo sa tabi niya. Bessie. Tawag niya sa akin at napaharap ako sa kanya. Bakit? Tanong ko at mumiti. Inayos ko ang buhok ko para magpunitail at ang eyeglasses ko na tumabingi dahil sa pagkakasanggi ng kamay ko. Can you join me sa break mamaya please? Hindi na tayo nagkakasabay. Mumuso siya at kumunot ang noo kaya napatawa ako ng mahina at mabilis na pumayag. Wala pang ilang minuto ay kaagad na dumating ang professor naming at nag-umpisa na siya mag-lecture. Tahimik lang naman akong nagsusulat at nakikinig pero mukhang lumalabas na lang ito sa kabilang tenga ko. Lumilipad kasi ang tingin ko kada minuto sa orasan ko at hindi ko alam kung bakit ako nababagot. Nakalipas ang halos 2.5 oras na pagtuturo at nasa hangin lang lumilipad ang utak ko. This subject is one of a favorite and I just don't know kung bakit ako ngayon ganito. Halika na! Masayang sabi ni Mika at kinuha ang bag niya. Sabay kaming lumabas at natigil kami sa paglalakad ng may humarang sa harapan namin na grupo ng mga kababaihan. Pamilyar sa akin ang mga mukha nito at doon ko lang napagtanto na ito ang grupo na madalas na tumambay sa subject kung saan kaklasiko si Cedric. Excuse us. Boses ni Mika ang pumailan lang at nang lingunin ko siya ay nakataas noo siyang nakaharap sa mga babae. Are you Lance bitch? Matalim na baling sa akin ng maputing chinita. Makapal ang make-up nito at kulang na lang ay pumutok ang labi sa sobrang pagkakapula. Ano? Nalalaki ang mata kong tanong sa kanya at parang may bumara sa lalamunan ko. Humalahak ang babae na nang aasar at agad naming ginaya ng mga kasama niya. 5 silang babae roon at halos mamutok na ang uniforme sa laki ng dibdib. Napailing na lang ako at napaisip kung totoo iyon. Pretending. Well, if you're assuming na magtatagal kayo ni Lance, please, huwag ka nang umasa. He will just leave you when he's done to you. Asik niya at tumaas ang gilid ng labi. Huminga ako ng malalim at nagpigil sa inis. Excuse me but iba ako sa inyo, hindi ako katulad ng iniisip nyo. Sagot ko pabalik at narinig ko ang mahinang pag-cheer sa akin ni Mika sa tabi ko. Inayos ko ang salamin ko at umayos ng tindig. Confident, are we? Pilit na English niyang sagot sa akin. Look at yourself, hindi ka kagandahan. He will just leave you when he's done so just leave him right now dahil hindi kanya seseryosohin. Napataas ang kilay ko. And how'd you know that? Everyone knows that. I know right pero hindi ako papayag na maliitin nila ako ng ganito. I know that being with Cedric has its perks. Kahit na nagpapanggap lang kami. Bakit iniwan ka na rin niya? Pagdugtong ka sa sinabi at yun na lang ang pagkakalaglag ng panga nito. Umamba siyang sasampalin ako pero hindi pa man niya na ilalapat sa pisngi ko ay narinig ko ang pagsasalita ng isang baritonong tono sa may gilid namin.
Touch her and you'll suffer. Natigil ako at napatingin kay Cedric na ngayon ay marahang naglalakad habang may naglalarong ngisi sa labi. Nakatitig siya sa akin pero mabilis ring lumipat sa mga babae sa harapan ko. Narinig ko ang impit na tili ng kaibigan ko sa tabi kaya mabilis ko siyang siniko. Ninisihan niya lang ako at inginuso si Cedric na nasa tapat ko na pala. Hungry, sweetie? Nakangisi niyang tanong sa akin at napaso ako nang gagapin niya ang kamay ko at mahigpit na hinawakan. Tinaasan niya ako ng kilay nang hindi ako nakasagot kaya napatango ako. Bumaling siya sa mga natigilan at natulalang grupo sa harapan namin at malamig siyang tumawa, hindi ko mabakas ang emosyon sa mata niya at kaagad na nagtaasan ang balahibo ko. He seems dangerous. Very, very dangerous. Hinilan niya ako papaalis sa lugar na iyon at natulala lang ako, ramdam ko ang pagkakasunod sa amin ng kaibigan ko at napadpad kami sa cafeteria. We sat on the assigned seats for Cedric and his friends at naupo rin si Mika sa harapan ko. What do you want to eat, sweetie? Umisi siya at itinaas ang kilay na para bang hindi malamig ang ekspresyon niya kanina. Naupo siya sa tabi ko at kaagad akong nailing nang ayusin niya ang salamin ko at ang nakatabing na buhok sa noo ko. Quit calling me sweetie, can you? Pag-iba ko, ayokong mailang sa simpleng kilos niya. I have to guard my heart. It wasn't supposed to beat like this. Really? I love calling you that way. Pilyo nitong sabi at napaharap naman ako sa gilid ng may magsinghapan. I bit my lower lip at inilagay ang daliri sa labi ko, silencing him. Bumaba ang tingin nito sa labi ko at tumikim bago ibalik sa mata ko ang tingin. His eyes was now dancing with amusement. Oh, you want kiss? Pilyo niyang sabi at kaagad akong pinamulahan. Hinampas ko ang balikat niya at sinamaan siya ng tingin na ikinatawa niya. I'll buy you food. Tumayo siya pero napabaling sa kaibigan kong si Mika na hindi mapuknat ang ngisi sa labi. And your friend too. Dagdag niya bago nagpamulsa at naglakad paalis. Nakatitig ako sa likod niya habang naglalakad paalis at pinapakiramdaman ang dibdib ko na bayolente ang pagkabog. Nakataas ang sleeves ng uniforme ni Cedric hanggang siko at katulad noong nakaraan ay nakabukas ang unang 3 buttons nito. Hala, gwapong-gwapo siya oh. Agad akong napabaling kay Mika nang magsalita siya sa harap ko, nakangising aso pa habang napapailing at tuwang-tuwa sa itsura ko. Hindi ah. I answered defensively, nakakahiya na masyado ng bulgar ang pagkakamangha ko sa kagwapuhan niya. Defensive. Humalakhak siya pero biglang nagseryoso ang muka at matiim na tumitig sa akin na parang may mali akong nagawa. In love ka na? Napasinghap ako sa tanong niya at marahas akong umiling at masama siyang tinignan. Hindi ah. It's been 2 weeks, in love agad. Nag-iwas ako ng tingin at umikot ang tiyan ko. Narinig ko ang tawa niya sa harapan ko at kinalabit ako kaya nag-angat ako ng tingin. I can see that you're changing. Sabi niya at nangunot ang noo ko. What? Blooming ka palagi. Tawa niya at napailing ako. Alam mo ba, it keeps on bugging me kung ano ang pagiging responsible na sinasabi ni Mitch na matututunan naming dito. I mean, seriously. Anong pagiging responsable sa setup na to? Natanong kong bigla. Responsible. Umiti siya sa akin at parang may naisip siyang isang napakagandang kasagutan. Baka pagiging responsible sa puso mo. Hagikik niya. Ano ba ang? Hinampas niya ako ng mahina at tinignan ako na parang nagpapayo. Pero Bessie, Chlo, pigilan mo na ang puso mo sa pagtibok para sa kanya ha? Mapanganib siya. Natigil ako at napatingin sa kawalan. He's dangerous. He's dangerous for my emotions and heart. Very, very dangerous. Loko. Anong nangyari? Halos manakit ang tiyan ko sa katatawa habang ikinikwento ni Mika sa akin kung paano sila nagbibisita ng ex niya na kapartner din niya sa Dare. Katatapos lang kasi namin na gawin ang activity na iniwan ng professor na lumabas para pumunta sa DN. Ayun, nadapa. Grabe. Mamatay ako kakatawa eh. Feeling ko ako na pinakamasayang tao sa mundo. Natatawang napailing na lang ako sa kabaliwan nitong best friend ko. Mukhang aliw na aliw siya sa pagkikwento kung paano niya ginawang miserable ang buhay ni Mike. But then, I can't blame her. Kapag ganun ang mangyari sa akin ay magagalit din ako.
Nakalipas ang kalahati pang oras at ipinasa na namin ang natapos na gawain sa professor naming nahahapong naupo sa desk niya, tinakbo daw kasi niya ang room mula sa kabilang building papunta rito. Ewan ko kung paano nangyari iyon ang sabi niya sa dian lang daw siya. Iniayos ko ang pagkakasukbit ng bag sa likod ko at sinakop ang libro na nasa desk ko, matapos ng 3 oras ay makakauwi na ako sa wakas. This is the last subject kaya excited na akong umuwi. I'm going to see his dad. Can't wait. Kinuha ko ang phone ko mula sa bulsa ng skirt ko at tinignan kung mayroon bang text na galing kay Cedric pero wala akong natanggap kung hindi ilang mensahe galing sa isang kilalalang network. Waiting for his text. Dinungo ni Mika ang telepono ko kaya kaagad kong tinago pabalik sa bulsa ko. Tinaasan ko siya ng kilay at inismiran. Wala. Sagot ko at pumihit na palabas, sumunod siya sa akin kaagad at sabay kami sa paglabas. Patuloy lang ang pagsulyap ko sa phone pabalik sa relo ko habang naglalakad kami palabas. Palingalinga rin ako at nagbabaka sakaling makita si Cedric o kahit mga kaibigan man lang niya sa tabi-tabi. Where is he? Looking for someone. Bumaling ako kay Mika at umiling pero sinulid ko ng tingin ang soccer field. Sos, amin na, I know you're looking for your boyfriend. I suddenly felt the cheeks burned on what she said kaya tinawanan ko siya. Pretend boyfriend. I quoted pero tinignan niya lang ako na parang nagbibiro ako. Pretend, huh? Sus, kung magtratuhan niya kayo parang may nangyaring ligawan. Pang-aasar niya pa at pinilit ko ang sarili na huwag kiligin sa mga sinabi niya. Sige na, punta ka sa bahay mamaya. Paalala ko sa kanya at tumango naman siya kaagad. Naman, I just need to be home right now dahil may sasabihin daw si Papa. Sabi niya at naghiwalay na kami noong makita niya ang driver ng sasakyan nila sa hindi kalayuan. I checked my phone once again to send Cedric a message. I tried calling him too pero walang sumasagot. Napabuntong hininga ako at sinuyod ang field. Pumunta rin ako sa cafeteria at sa quadrangle ng university pero hindi ko siya natagpuan doon. Ano oras na? Nasaan na ba iyon? Ang sabi naman niya ay aantayin daw niya ako sa cafeteria or sa field pero ngayon naman ay nasuyod ko na at wala ni anino niya. I even asked the guards if they had seen him pero hindi daw. Kinapalan ko pa nga ang mukha ko na magtanong sa alam kong kaklase niya sa subject niya ngayong araw pero hindi din daw. 2. Cedric. Where are you? I'm here at the field, baba ka na, please. Lilay mom's waiting for us. I waited for another 5 minutes but there's still no response kaya napaupo ako sa bench na naroon. I wanted to go home now because I'm dying to see if dad. Gusto ko nang ang iwanan na lang siya but there's this side of me na gusting hanapin siya. I can feel na nandito lang siya, sabi niya ay pupunta siya kaya he's probably waiting for me. Pero saan? Sinubukan kong hanapin siya sa room niya noong subject na ngayong araw pero bigo akong makita siya roon, ibang block na kasi ang nagkaklase roon. I sighed and fished the phone once again, tinawagan kong muli siya pero wala na namang sagot. Sa dulo ay sumuko na ako. Umuwi na siguro siya pero bakit hindi nagpaalam? Hindi ko naiwasan na sumama ang loob. Sinabi niyang sasama siya pero ngayon naman ay wala siya. Slow. Bagsak ang balikat ko habang naglalakad pabalik pero umayos nang makita ko ang instruktor ko sa isang subject. Nagkasalubong kami sa daan kaya ngumiti ako. Sir! Bati ko at pagod na ngumiti, napansin niya siguro ang itsura ko kaya nangunot ang noo niya. May masama ba sa pakiramdam mo? Nakakunot ang makinis niyang noo at bahagyang nakataas ang isang kilay, malalim ang tingin niya sa akin at lumabas roon ang kagwapuhan niya. Umiling ako at pinalaki ang ngiti. Wala sir, ayos lang po ako. Sagot ko kahit na wala talaga ako sa wisyo na makipag-usap kahit kanino. Makikisuyo sana ako, panimulan niya at napatingin ako sa ilang folder na hawak niya. Pwede ba? Marahan niyang sabi at kaagad akong pumayag. Sino ako para tumanggi? He's way higher than me and I don't have the courage to say no. Pakidala naman ang mga to sa librarian sa itaas, pakisabi ipinabibigay ko. Inabot ko ang folders at mumiti siya. Salamat. Ayos lang po, sige, sir. Tumango siya at mumiti kaya mabilis akong pumihit patalikod at nag-umpisa ng maglakad papunta sa daan ng elevator.
Nakatitig lang ako sa mga folder na hawak ko, pero parang tumatago sa mga ito ang paningin ko, lumilipad ang isip ko at masama ang loob ko. Bumalik lang ako sa wisyo noong tumunog ang elevator at kaagad akong kinilabutan pagkalabas. Nakakatakot kasi talaga ang parte na ito ng unibersidad, kung saan nakatayo ang library. Masyado kasing tahimik na halos paghinga mo na lang ang maririnig. I also used to hear scary stories about our school's library at iba pang parte nito, pero hindi ako naniniwala. Well, pinapaniwala ko ang sarili na hindi ako naniniwala para hindi matakot. Napapailing ako at inaalis sa utak ko ang naiisip. Sumagi sa utak ko ang mga kwento nila tungkol sa mag-inang multo na namamahay daw dito. Kamusta kaya ang librarian? Mabuti tumatagal siya dito. Pumasok ako sa loob ng kwarto at kinatok ang opisina ng librarian. Ma'am, tawag ko sa kanya at kaagad niya akong nakita at pinapasok. Pinabibigay po ni Sir Romualdez, mahinang sabi ko at ngumiti sa kanya. She smiled back at me at tumayo para tanggapin ang mga dala ko. Salamat, miss. Tumigil siya at tinignan ako. Villafuerte po, sagot ko at inayos ang salamin ko. Salamat, Miss Villafuerte. Tumango ako bago nagpaalam na palabas, pinasadahan ko pa ng tingin ang buong library at naghanap ng multo pero wala naman akong makita. Of course, ano ba naman yan, Chlo? You seriously wants to see ghost? Naglakad ako palabas sa may hallway at tumungo sa may elevator pero natigil ako sa paglalakad nang marinig ang ingay kung saan. Para siyang bulong na hindi ko maintindihan. I suddenly have goosebumps, napahawak ako sa braso ko at inilibot ang tingin, naririnig ko ang mahinang pag-ungol kung saan at nagtaasan ang balahibo ko. Is that's ghost? Nanginig ang katawan ko at halos tumakbo na ako palayo, pero ayaw akong lubayan ng kuryosidad. Lalo na noong mamataan ang isang bukas na silid sa hindi kalayuan. Medyo nakaawang ang pintuan nito at hindi ko alam kung bakit ako dinala ng mga paa ko sa lugar na iyon. Ugh! Faye! Faster! Nanlaki ang mata ko noong lumakas ang narinig kong ungol at kumabog ang dibdib ko sa hindi maintindihang paraan. Gusto ko nang magtatakbo palayo, ngunit may nag-udyok sa akin na tignan ang tunog na yun. Naisip ko rin na baka multo iyon pero mas nanaig sa akin ang tapang at kuryosidad kaya dahan-dahan akong pumasok habang mahigpit ang hawak sa telepono. Habang naglalakad sa pwesto ng ingay ay pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko na parang lalabas pa nga iyon sa dibdib ko at naghahalo-halo na ang pakiramdam ko, narinig ko ang pagtigil sa nakakailang na tunog at ungol na. Yon pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Huminga ako ng malalim at sumilip ay halos mawalan ako ng lakas nang makita ang isang babaeng nag-aayos ng uniforme at ang isang lalaking napakapamilyar ng likod sa akin habang inaayos ang uniforme din nito. In my heart aches. I'm lost for words, parang naputol ang dila ko at walang lumabas na boses sa labi ko at huli na noong mapagtanto kong nabitawan ko ang phone ko na naglikha ng ingay sa tahimik na lugar. Nahigit ko ang hininga noong magsalubong ang mga mata namin noong lalaki sa ginawa niyang paglingon at halos mapaupo ako sa lapag. Nangingilid ang luha ko at pinilit na huwag tumulo na lang bigla sa harapan niya. Si Chlo. Napaawang ang labi nito na nakatingin sa phone kung nalaglag pabalik sa mukha ko at nakita ko ang pamumutla niya, 3 buwan. Si Chlo. Nanginig ang kamay ko at napaatras nang banggitin niya ang pangalan ko. Hindi ko maipaliwanag ang kirot na nararamdaman ko sa dibdib ko. Para akong kandilang maupos sa kinatatayuan. Nanlalabot ang tuhod ko. Si Chlo. Ulit nito at napamaang ako sa mukha niya. Nabakas ko ang gulat, takot at paumanhin sa mukha niya at kaagad kong naramdaman ang pangingilid ng luha ko. Sorry. Mahinang paumanhin ko at nang makakuha ng lakas ay mabilis kong dinampot ang nalaglag kong phone at pumihit papalabas. Pagkalabas ko kaagad ay naramdaman ko ang pagkabasa ng pisngi ko na agad kong pinahid at malumanay na naglakad. Gusto kong tumakbo pero walang lakas ang mga paa ko. Baka kung tumakbo ako ngayon ay madapa ako at humagulgol ng iyak. Narinig ko ang pagkalabog ng kung ano galing sa loob ng room at sumunod doon ang pasigaw na matinis na boses ng isang babae. Lance, baby. Where are you going? We're not yet done. I still want you inside me. Mariin kong napikit ang mata ko nang marinig iyon at napahawak sa dibdib ko na malakas at masakit ang bawat pagkalabog.
Noong marinig ko ang yapak ng mga paa at pagkalabog ay lakad-takbo na ang ginawa ko kahit na walang lakas ang mga paa ko. Fuck off! Narinig kong sabi nito, kasunod ang mabilis na yapak. Chloe, wait up! Narinig kong sigaw niya sa hindi kalayuan. Napapikit ako ng mariin at ginawa ang lahat para makatakbo ng maayos, ginawa ko ang lahat para makalayo, kahit na nanlalabo na ang mata ko sa mga nakaambang mga luha. Nakikinita ko na ang elevator, kaya mas binilisan ko ang pagtakbo hanggang sa maabutan ko ito at dagli akong nakapasok sa loob. Chloe! Please, stop! Hindi ko ito pinakinggan at paulit-ulit kong pinindot ang mga buton na naroon para mabilis na magsara. Tumatakbo siya patungo roon at bago pa man niya maabutan ay nagsara na ang pinto. Pagkasara pa lang ng pintuan ng elevator ay walang habas at walang pasabi na naglaglagan ang mga luha sa mga mata ko. Para silang talon na walang tigil sa pagbuhos at nakikita ko na kung gaano kamiserable ang mukha ko dahil sa napatitig ako sa pintuan ng elevator kung saan ko nakita ang itsura ko. Nakahawak lang ako sa dibdib ko at mariing nakapikit ang mga mata ko. My feet was shaking, I don't even think how can walk pagkatapos nito. Marahas kong pinunasan ang mukha ko at sinabunutan ang buhok ko sa sobrang frustration. Why am I crying? Hindi dapat ganito. I shouldn't care. Wala dapat akong pakialam sa nakita ko. Halos hindi ko na namalayan ang pagkakarating ko sa ground floor kung hindi pa tumunog ang elevator. Wala sa sariling lumabas ako at patakbong naglakad paalis. Chloe! Hindi ko na kailangang lingunin kung sino man ang nagsalita dahil kilalang kilala ko ang boses na iyan kaya inipon ko ang lakas at tumakbo ng mabilis. Narinig ko pa ang pagsigaw niya sa pangalan ko pero hindi ako lumingon. Alam kong hinahabol niya ako dahil rinig kong sinisigaw niya ang pangalan ko at pinagtitingin na rin kami ng mga estudyante pero wala akong pakialam at bakit niya ako hahabulin. Magso-sorry? Well, that's bullshit when in the first place ay hindi naman talaga kami. Seriously, Chloe. So why the hell are you acting like betrayed girlfriend? Gusto kong tumigil sa kakatakbo dahil sa naisip, gusto kong ipakitang hindi ako nasaktan pero alam kong tatraydurin lang ako ng sarili kong mga luha at basag na boses. At anong iisipin niya? Na nahulog na ako sa kanya? Damn it. That will fucking never happen. Bakit ba kasi pumayag ako sa kalokohan ng kapatid niya? Nang makarating akong parking ay dagli akong nagtago sa gilid ng isang itim na kotse na nakita ko at pinalis ang luha bago ako sumilip. Nakita kong nagpalingalinga siya sa paligid at nang siguradong hindi ako makita ay sinabunutan niya ang buhok at mabilis na nagtungo sa kanyang sasakyan at nagulat ako sa ginawa niyang malakas na pagsipa sa gulong ng sasakyan. Umalingaw-ngaw ang alarm ng sasakyan niya sa parking lot at nakita kong nilapitan siya ng guard para magtanong ngunit hindi niya ito pinansin at mabilis na sumakay sa sasakyan at pinaharurot ito paalis. Sinundan ko ng tingin ang papaalis niyang sasakyan bago ako nang hihinang napasalampak sa lapag at naihilamos ang kamay sa mukha. Pinipigilan ko ang paghikbi at miski ako ay naguguluhan sa reaksyon ko. Wala dapat akong pakialam sa nakita pero lolokohin ko lang ang sarili ko kapag sinabi kong hindi ako nasasaktan. This sounds bullshit pero kumirot ang dibdib ko sa nakita. Para akong sinaksak sa sakit at hapdi na naramdaman ko. How can let someone affect me like this? I stayed sitting there for I don't know how long at nakatitig lang ako sa lupa at nitong huli ko lang napagtanto kung bakit kailangan kong umiyak at magwala doon na parang totoong may relasyon nga kami. Kaya ayokong ma-involve sa kahit anong relasyon kasi masasaktan ka lang, mag-i-expect ka ng mga bagay na parang hindi naman pwedeng mangyari. You will expect but then you will just get hurt. Tumayo ako at pinagpagan ang sarili ko, napahawak pa ako sa sasakyang nasa tabi ko dahil sa nanlalambot na ang tuhod ko. Biglang pumasok sa utak ko ang pagdating ng papa ko ngayon at mapait akong napangiti, parang ang saya ko lang kanina na dadating na ang papa ko, pero ito ako ngayon at umiiyak sa isang taong hindi dapat pinaglalaanan ng luha. Pumunta ako sa banyo para titigan ang itsura ko sa lamin. Naghilamos ako at bumuga ng hininga. 3 buwan lang, just 3 months and everything will be back to normal. Iswag lang sanang maiba ang takbo ng tadhana. Huwag sana. Miss, nandito na po tayo. Napalingon ako sa driver sa biglaan nitong pagsasalita. Ha? Tumingin ako sa paligid at napagtantong nandoon na talaga ako sa tapat ng bahay namin.
Tumango ako ng ilang beses bago tipid ng umiti bago kumuha ng pera at ibinayad bago lumabas. Mabagal akong naglakad papunta mismo sa tapat ng bahay namin pero agad na naagaw ng pansin ko ang isang pamilyar na sasakyan na nasa may tapat ng bahay. Natulala lang ako dun at parang gusto ko nang umatras at tumakbo papalayo. I know that car. I fucking really know who the car owner is. Ayokong tumuloy sa bahay sa kaalamang baka naroon siya sa loob pero naisip ko ang mga magulang ko. Mariin kong naipikit ang mata at pinakalma ang sarili. Pinaypayan ko ang sarili gamit ang kamay ko para kahit papano ay hindi matuloy ang paambang kong mga luha. Don't see easy, mahinang bulong ko sa sarili at tumingin sa bintana ng sasakyang iyon para sipatin ang itsura ko. Plastered a fake smile on the lips before going inside the house. Pagkapasok ko pa lang ay naamoy ko kaagad ang amoy ng mga mabangong ulam pero hindi nakalagpas sa akin ang napakapamilyar na amoy ng lalaking iyon. Gusto kong maiyak na naman dahil sa iniisip ko naman siya pero pinatatag ko ang sarili ko. I won't ever shed a tear again for the same person. Papa ko lang ang nag-iisang lalaking nakapagpaiyak sa akin dati pero akalain mo nga namang may pumangalawa sa kanya. Nailing ako at kaagad na nahagip ng paningin ang papa ko. Nangiti ako nang makita siya at handa nang tumili papalapit dito para yakapin siya, pero kaagad ding nawala ang excitement ko dahil sa lumipat ang tingin ko sa lalaking kausap niya. Kahit nakatalikod ito ay kilalang kilala ko siya. Hello. She's here. Malakas na tili ni Mama, dahilan para matigil sila sa pag-uusap at mapabaling sa akin. Napilitan akong umiti at humarap sa papa ko. Pa. Lumapit ako kay Papa at iniwasan si Cedric at kaagad siyang niyakap ng mahigpit. Halos mapaiyak akong muli dahil sa pagkakalapit namin ng Papa ko. I suddenly felt safe with his dad on my side. Pakiramdam ko ay walang mananakit sa akin na walang makakapagpaiyak uli sa akin. Hello, anak. Naramdaman ko ang pagyakap pabalik sa akin ni Papa at tumulo na naman ang luha ko. I missed him, I really missed his dad. Itzle, bakit ka umiiyak? Mahinang bulong sa akin ang papa at inilayo ako sa kanya. Napangiti ako sa ginawa niyang pagpunas ng luha ko at niyakap siya ulit. Papa ko. Tawag ko sa kanya at narinig ko ang tawa niya habang pinapatahan ako. Naku, ang baby girl ko. Baby pa rin. Asar niya sa akin kaya lumayo ako at pabiro siyang pinalo sa balikat. Papa naman eh. Tumawa siya at pinunasan na naman ang luha ko. Huli ko na rin nang mapansin na nasa tabi na pala namin si Mama na naluluha na rin habang nakatingin sa amin. Nangiti ako ng akbayan siya ni Papa at hinalikan sa sentido. Chlo, anak, si Lance kanina ka pa inaantay. Nanigas ako sa kinatatayuan ng magsalita si Mama, sumulyap siya sa akin at itinuro ang likuran ko kaya napilitan akong lingunin ang tinuturo niya. His chest tightened when I saw him. Napansin ko ang pag-aalinlangan sa mga mata nito nang magtagpo ang aming paningin. Hey! Mahinang tawag sa kanya, I even fake a smile para ipakita sa kanya na ayos lang ako at hindi ako naaapektuhan sa presensya niya. Mabuti na lang at naiyak ako nang makita ang papa ko at hindi niya iisiping iniyakan ko ang nakita ko kanina. Shlo! Tawag niya sa akin pabalik at nagulat ako dahil sa inilang hakbang niya ang pagitan namin para yakapin ako. Nanikip ang dibdib ko sa ginawa niya at parang kinapusan ako ng hininga. Chlo, I am sorry about what you saw earlier. Magpapa, bulong niya sa akin na agad kong pinutol. Marahan ko siyang itinulak sa akin at tinitigan siya, hindi pa ako sigurado sa ipinakita kong reaksyon. Kung mapait ba ito, nasasaktan o wala. Elvi, are you sorry? She was fine. Tumikim ako at bahagyang lumayo ulit ng akmang hahawakan niya ako. I won't consider that as a big deal, that was just nothing. Napaawang ang labi nito sa sinabi ko at akmang may sasabihin pa pero dagli na akong tumalikod sa kanya at pumunta sa kusina para silipin ang ginagawa ng mga magulang ko. Pa! Tawag ko sa atensyon nila at naupo sa lamesa, busy ang mama ko sa paghahalo ng niluluto niya. At ang papa ko naman ay nakaupo sa upuan at nag-aantay ng pagkain. Shlo, ngiti ni Papa at maya-maya pa ay tinaasan ako ng kilay na parang may atraso ako sa kanya. Bakit? Tanong ko at hinawi ang buhok ko sa may noo. Hindi mo sinabing may kaagaw na ako sayo. Biglang sabi niya kaya nanlaki ang mata ko at inilingan siya. Anong sinasabi mo, Pa?
Tanong ko at ninusuan niya ako. Hindi mo sinabing may boyfriend ka na, akala ko ba sasabihin mo sa akin kapag ka may nanliligaw na sayo? Nagtatampong sabi niya kaya natawa akong bigla at lumapit sa pwesto niya. I hug his arms at sinilip ang mukha niya. Kikwento ko sayo pa. Sabi ko sayo 35 ka na magpaligaw. Mas lalo akong natawa sa sinabi niya at kinis siya sa pisngi. Sorry papa, I love you. Paglalambing ko at mumiti siya sa akin at hinalikan ang noo ko. Hay nako, ang baby girl ko mailalaki ng iba. Tumawa ako at si mama din ay tumatawa na habang maihawak na sandok. Tumingin sa akin si mama at tinawag ako. Shlo, tawagin mo na si Lance at sabihin mong kumain na tayo. Ayoko mang sumunod sa sinabi ni mama ay wala na akong nagawa at tumayo na lang para lumabas. Pagkalabas ko ay nakita ko si Cedric na nakatayo sa may pintuan namin at mukhang may malalim na iniisip. Lumapit ako at kinalabit siya kaya napatingin siya sa akin. Shlo, lumambot ang ekspresyon niya nang makita ako. Kakain na daw, sabi ko at pumihit na paalis sa harapan niya. Naramdaman ko ang pagsunod niya pero hindi ko siya nilingon at dumiretso ako sa kusina. Naupo ako sa tapat ni Papa at naramdaman ko naman kaagad ang presensya ni Cedric sa tabi ko. Si Mama naman ay nag-aayos pagkain sa lamesa katulong ang ilang kasambahay at tahimik lang akong nakamasid sa kanila. Alam kong nakatingin sa akin si Cedric pero hindi ko siya tinatapunan ng tingin. Matapos mag-ayos ng pagkain sa hapag ay naupo si Mama at nakangiting pinagmasdan kami kaya nailing ako at nag-iwas ng tingin. Shlo, saan ka nang galing at nauna itong boyfriend mo na pumunta dito? Kita kong nag-aalala siya, hindi ka ba nagsabi na hindi kayo magsasabay? Panimulang tanong sa akin ni Mama, kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya. No, inasikaso ko kasi yung internship papers ko next week. I'm sorry, Matsi. Tumango si Mama sa sinabi ko at bumaling sa katabi ko. Lance Hijo, yun naman pala at may inasikaso. Pagpasensyahan mo na itong batang to. Mahinahon at humihingi ng pasensya na sabi ng mama ko bago bumaling sa akin. Chloe, say sorry to him. Baling sa akin ni Mama. Pumait ang panlasa ko sa narinig na sinabi ni Mama pero lumingon ako kay Cedric na ngayon ay nakatingin sa akin at kinakagat ang pang-ibabang labi. I'm sorry. Tipid kong sabi sa kanya at bumaling sa pagkain ko. The whole dinner was beyond awkward. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay para sa akin lang. Wala kasing umiimik the whole time sa aming dalawa ni Cedric. Si Mama at Papa lang ang nagkikwento at kung hindi nila ako tatanungin ay hindi ako sasagot. Si Ate, Ma? Tanong ko kay Mama na busy sa paghalo ng bago niyang putahe. Umalis, nasa Cebu ngayon kasama ang Kuya Julius mo. Sagot niya at hindi na ako nagsalita. Bumaling na lang ako sa pagkain ko at paisa-isa iyong tinusok ng tinidor. Nawalan na ako ng gana kumain at wala na ata akong panlasa. Uminom ako ng tubig sa baso na nasa harapan ko at bumaling kay Papa. Pa, can I rest? I had a bad day today. Halata ang pagtataka ni Papa sa sinabi ko. Nakakunot ang noo niya nang balingan ako at nakita ko rin ang paglingon niya sa katabi ko na ngayon ay nakatingin na rin sa akin. Tipid akong tumango at walang lingong naglakad paakyat ng kwarto ko. Nagmukmuk lang ako roon at sinubukang magbasa ng kahit ano kahit wala namang pumapasok sa utak ko. I'm fucking doomed. Biglang tumunog ang cellphone ko kaya nabitawan ko ang hawak na libro at mabilis na tumayo sa kama. Mabagal akong naglakad papunta sa bag ko at kinuha ang cellphone ko roon. Hindi ko tinignan ang caller at kaagad yung sinagot. Hello? Malamig kong sagot. Slow. Nakagat ko ang labi at napatigil. Natulala pa ako ng ilang segundo bago ko inilayo mula sa akin ang telepono at kaagad na pinatay. Tumunog ulit iyon matapos ng ilang sandal kaya dagling tinanggal ko ang battery at ang SIM card bago pabagsak na nahiga sa kama. Napabuntong hininga ako at frustrated na napasinghap at itinabon ang unan sa mukha ko para sumigaw. Aminado akong naapektuhan ako pero dapat ay hindi ko pinahahalata, diba? Sobrang saya siguro at tataas ang ego ni Cedric kung sakaling malaman niyang iniyakan ko ang walang isang kwentang bagay. Ipinikit ko ang mata at tuluyan ang nakatulog sa sobrang pag-iisip. 7:30 na ng gabi nang magising ako at tumingin kaagad ako sa bintana at kita ko ang madilim na kalangitan doon. I sighed at natulala ako sa kisam sa kwarto ko.
Maybe, should put glow-in-the-dark stars up there para may mapaglibangan ako kapag hindi makatulog. Sinubukan kong makiramdam sa paligid at sumagi sa isip ko ang mga tao na naiwan ko nang umakyat ako rito. What probably Ian's parents is doing and if Cedric is still here. Bigla akong nakarinig ng mahinang pagkatok sa pintuan kaya umupo ako sa kama at sumulyap sa pintuan. Sino yan? Pasigaw kong sabi habang nakatingin sa pinto pero walang sumagot kaya umulit ako. Sino yan? Napairap ako sa hangin nang wala na namang sumagot. Ano yun, bingi? O hindi kaya ay guni-guni ko lang? Nawala ang haka-haka ko nang muling may kumatok kaya napagdesisyonan ko ng tumayo at inayos ko ang itsura ko bago lumapit sa pintuan at buksan ito. Nagulat ako at napahakbang paatras nang makita ko si Cedric na nasa labas ng pintuan ko na mukhang nagulat din sa pagkakita sa akin. What are you doing here? I asked him boldly after recovered from shock. The irregular pace of his heartbeat is at it again. Hindi ba to magsasawa? If As brought you dinner. Mahinang usal niya at kaagad akong napatingin sa tray na dala niya na mailamang pagkain. Agad ko iyong kinuha at nilagay sa pinakamalapit na table sa akin at bumaling sa kanya. Chloe. Tawag niya at kinagat ang labi kaya napaiwas ako. Thanks, you can go now. Mabilis kong sagot at mabilis na isinara ang pinto nang humarang ang kamay niya, dahilan para maipit ko ito. Shit! Mahina itong napaigik sa sakit kaya agad kong binuksan ang pinto at madaling kinuha ang kamay niya. Gosh! I'm sorry, Cedric. Napatitig ako sa kamay niya na namula at nagkaroon ng gasgas dahil sa pagkakaipit kaya na-guilty ako. Napasulyap ako sa mukha niya na nakatingin sa akin at mabilis ko siyang hinila papasok ng kwarto ko. Pinaupo ko siya sa sofa at ineksamin ang kamay niya at mapapikit na lang ako nang makita ang dugo sa may pulso. Chloe. Tawag niya sa akin at mabilis akong nag-angat ng tingin. Mukhang may gusto itong sabihin pero hindi matuloy-tuloy dahil sa hindi ko malaman na dahilan. Bakit? Mahinang sabi ko. Sorry dun sa nakita mo kanina. Sabi niya at dumaan na naman ang pamilyar na sakit sa dibdib ko. O wala ayun. Sagot ko at nung mukhang magsasalita na naman siya at kaagad kong binitiwan ang kamay niya at kaagad na tumayo. Narinig ko ang pagtawag niya ulit sa akin pero dire-diretso lang ang lakad ko patungo sa banyo. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang bilis ng tibok nito at kinuha ang medicine kit na nasa banyo. Kinalma ko naman ang sarili ko bago lumabas at hindi pinahalatang may nangyaring hindi kaaya-aya. Umupo ako sa tabi niya nang hindi siya tinitignan at inabot ang kamay niya. Ineksamin ko saglit ang sugat sa may bandang pulso niya at kinuha ang betadine at cotton sa lalagyan. Bakit nandito ka pa? Tanong ko. I wanna talk to you. Sagot niya sa mababang tono. Tungkol saan? Maang-maangan ko pa. Sa nangyari kanina, you know Chloe didn't mean to let you see the actual side, it's just that. Pinigil ko siya at mabilis na binitawan ang kamay niya pagkatapos kong ayusin ang sugat niya. Don't explain. Malamig kong sabi at inayos ang laman ng box, binabalik ang kinuha ko. But you're mad and I want to explain. Sorry Chloe, I know we're in a relationship. Fake relationship. Pagtatama ko at nakita kong natigilan siya. Saglit siyang natulala sa mukha ko bago kinagat ang labi at napahawak sa batok. I don't care if we're in a fake relationship or what. I just really want to apologize and I know it's wrong to let you see that act. Kumibot ang labi ko at mumuso bago salubungin ang mata niya. Apology accepted. Sagot ko at nakita kong nakahinga siya ng maluwag, ngumiti siya at tumango-tango pero hindi pa tapos ang sasabihin ko. You really don't have to apologize, what I saw doesn't affect the hell out of me, to us just nothing and it's none of his fucking business so Calvi would be mad at you, Lance. Mariin kong sinabi ang pangalan niya, sinadya kong yun ang itawag sa kanya dahil pakiramdam ko ay yun naman talaga ang dapat kong itawag. Cedric. Special. Ha? Special in way as. Oh what? Nautal siya bigla at nakita ko ang pagkaputla ng mukha niya. I know what I've said sounds freaking bitter pero nangingit-ngit ako ngayon sa inis. There.
Sorry sa pagkakaipit ng kamay mo and wala naman akong pakialam sa nakita ko kanina, nagulat lang ako. Nag-igting ang panga niya at kaagad akong kinilabutan nang pati ang mata niya ay nagdilim. I composed myself then speak. You can go now, Lance. Tumayo ako para pumunta sa pintuan pero laking gulat ko nang hilahin niya ako pabalik at walang babalang hinawakan ang panga ko para atakihin ang labi ko. Napasinghap ako sa ginawa niya, dahilan para marahas na maipasok niya ang dila sa mga labi ko at halikan ako ng marahas. I was shocked on what he did kaya napatulala lang ako. Hinawakan niya ang liig ko at kinagat ang pang-ibabang labi ko. Mahina akong napaungol sa ginawa niya at wala sa inhibisyon at sa sariling napahawak ako sa balikat niya at humalik pabalik. The movement of his lips became slower when did that at naramdaman ko ang paghawak niya sa likod ko. Naramdaman ko ang pagsandal ko sa sofa habang magkadikit ang labi naming pero kaagad akong napamulat ng layuan niya ako. Leaving me somehow, breathless and wanting to be kissed again. Malalalim ang paghinga namin at nakita kong nagtiim ang bagang niya at inilagay ang braso sa may gilid ng ulo ko. You cared and don't want you mad at me. I'm not making any excuses about what you saw earlier so I'm telling you how sorry I am if wag mo nang itago ang gusto mong sabihin at maramdaman. You can't fool me and it's Cedric for you, sweetie. Tumaas ang sulok ng labi niya sa sinabi bago lumayo sa akin at parang walang nangyaring lumabas ng kwarto ko. Mabilis akong nag-ayos at kinuha ang gamot ko sa sofa sa kwarto ko at mabilis na bumaba para sumalo sa mga magulang ko na kumain. Good morning! Pagkapasok ko ng kusina ay kaagad kong nakita si Mama na kasalukuyang nagluluto at ang Papa naman ay nagbabasa ng dyaryo habang nakaupo sa lamesa at nag-aantay panigurado ng luto ni Mama. Inilibot ko ang tingin at nakita si Ate at Kuya Jules na nagkakape habang naghaharutan. Napangiti ako. Madalas kasing missing in action tong dalawang to dahil busy masyado sa wedding nila. I think 3 to 4 months na lang ang inaantay bago ang kanilang big day. Good morning din, bati sa akin ni Ate Rica pagkakita sa akin. She even smiled and waved her hands at me. Umupo ako sa silya at hinalikan sa pisngi ang papa ko na mukhang nagulat nang makita ako. Chlo, he smiled at me at binaba ang eyeglasses niya. Itinupi na rin niya ang dyaryong hawak at humarap sa akin. You're going to school? Tanong niya at kaagad akong tumango. Sure. Wala ka na bang lagnat? Kinapan niya ang noo ko at ninisan ko siya. Wala na, malakas na ako pa. Tinaasan ko pa siya ng kilay dahilan para tumawa siya. Ginulo niya ang buhok ko kaya napanguso ako. You ruined my hair. Pagmamaktol ko at narinig ko ang tawa ni Ate sa harapan ko kaya napatingin ako sa kanya. Sus, palagi naman magulo ang buhok mo. Humagalpak siya ng tawa at kaagad kong kinuha ang tissue na nasa mailamesa bago binilot ang hinagis sa kanya. Grabe ka, Chlo. Maktol niya at kinuha ang tissue na tumama sa akin pero kaagad kong naiwasan. Juling! I stuck di sa Tonggi at tumawa rin sa itsura niya, mukha siyang nalugi at sinimangutan ako. Whatever, nerdy sister. Pang-aasar niya pa sa akin pero ipinakita ko sa kanya ang kamay ko na nakalagay na letter C at tinapat sa noo. Loser. Pagbabalik ko sa kanya ng asar at naitigil lang kami sa mga kalokohan ng magsalita si Mama na handa na daw ang ulam. Kaagad na nagtubig ang bagang ko at naramdaman ko ang gutom nang inilagay na niya ang kanin at ang afritada sa hapag. Sarap! Kumuha kaagad ako ng kanin at ulam at kaagad na sumubo. Sigurado ka bang papasok ka, Chlo? Tanong ni Mama pagkaupo niya sa tabi ni Papa habang pinaglalagyan ito sa plato. Tumango naman ako at sumubo. I'm fine, Ma. 3 araw kasi akong hindi nakapasok dahil sa bigla akong nilagnat. Yes, nung gabing nangyari yun ay nilagnat ako kaya hindi ako nakapasok. Pinagsusulat na lang ako ni Mika ng mga notes sa lecture, kaya kahit papaano ay nakakasabay ako. Kung ganun, sige. Tango niya. Sinabi mo ba sa boyfriend mo na papasok ka na? Natigil ako sa pagsubo at napatingin kaagad kay Mama. No. Tipid na sagot ko at pinagbalingan ang kutsarang hawak ko. Anong no? Loko kang bata ka, abat sabihin mo na papasok ka na nang hindi nag-aalala sa'yo. Pumunta yun kagabi dito at noong isang araw para tanungin kung bakit hindi ka pumasok. Pagalit niyang sabi sa akin. Pumunta si Cedric dito.
Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang biglang magsalita si ate. Nakatingin siya kay mama at nakakunot ang noo. Bakit? Sa halip na sagot ko. Natigil siya at napatingin sa akin bago tumango-tango at bumaling sa pagkain niya. Wala naman. Sagot nito at kinausap si Kuya Jules. Nanatili akong nakatingin sa kanya pero iniwas-iwas ko paalis ang iniisip at tinawag si mama. Sige ma, tawagan ko mamaya. Walang imik akong pumasok ng university at hindi ko na nabati pabalik ang guard nang batiin niya ako. I'm just not in the mood right now, masyado kasing magulo ang utak ko. Don't know girl marami lang bumabagabag sa akin na hindi ko mapagtanto kung ano. Hoy! Napatalan ako sa gulat nang may dumakma ng likod ko at muntik ko pang mahampas ng libro si Mika nang makita ko siya sa likod ko. Ano ba? Huwag ka ngang nangugulat. Hinampas ko ang balikat niya at tawa naman siya ng tawa habang nakatingin sa akin. Pangit mo, Chlo. Humagalpak siya ng tawa habang tinuturo ang nakasimangot kong itsura. Funny, umirap ako sa hangin at inayos ang salamin ko pati na rin ang buhok ko na nagulo dahil sa malakas na hangin sa quadrangle. Seryoso na, Chlo. Ayos ka na? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakapagsalita pero tumango naman kaagad ako at mumiti. Naman, bakit hindi? Kumibot ang labi niya sa sinabi ko at nawiwerduhan ko siyang tinignan ng pasadahan niya ng tingin ang paa ko paakyat sa mukha ko pagkatapos ay umiling-iling siya. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko. You're not okay. She answered me as if she was sure that I am really not. Ayos lang ako. She scoffed at hindi makapaniwala akong tinignan. Don't lie to me, Bessie. I know when you're fine or not. Hindi ka ayos, hindi ba? Kaya ka nagkasakit. Sinuri niya ako at tumango na lang ako bilang sagot. There's no point in lying anyway. Kilalang-kilala niya talaga ako when I'm fine or not. She's not my best friend for nothing. I knew it. She snapped her finger at hinila ako paupo sa isang bench. So, tell me about it. Nakangiting sabi niya pero kinagat ko lang ang labi ko at hindi muna nagsalita. Come on, Bessie. It was just some random stuff kasi nagkaproblema sa internship papers ko kaya yun. She looks at me unbelievably at tinagilid ang ulo na parang sinasabing hindi siya maniniwala sa palusot ko. Fine. Bumuntong hininga ako at tinanggal ang salamin ko. Hindi talaga ako makakalusot sa'yo. Reklamo ko at napakamot ng ulo. So, sabi niya at luminga muna ako sa paligid para tignan kung may kahina-hinala. Well, just the weird side of me. It's Cedric, I mean Lance. Pagsisimula ko. Sabi na Pumalakpak pa siya at naging interesado. I can sense that it has something to do with the jerk. Magkagalit ba kayo? No, umiling ako. Then Riley? You know, he's been bugging me for days now just to ask me where are you absent at kung kalian ka daw papasok. He's being a stalker din iwan ko dyan, parang baliw. Iling niya at naramdaman ko ang kaunting pagtambol ng puso ko dahil sa sinabi niya. Tinanong niya iyon? Yup. Tumango siya. What happened? Have you seen him with other girls? Natigil siya para mag-isip at yun na lang ang pag-ikot ng tayan ko nang umiling siya. No and yes, that's weird. Pero teka, bakit mo tinatanong? She eyed me suspiciously na parang tumatagos ang tingin niya sa katawan ko. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya at sinipa ang paa niya. Hey! I don't like him. Depensa ko at nakita ko ang pagsilay ng ngisi sa labi niya. Wala naman akong sinabi na gusto mo siya Natatawang sabi niya. In case if that's what you're thinking. Bakit? Hindi ba? Ano ngang nangyari? Tanong niya pero bago pa man ako makapagsalita para magkwento ay hinawakan niya ang braso ko para patigilin ako sa pagsasalita. The jerk's here, Bessie. Later na lang. Sabi niya at may tinuro sa akin mula sa kalayuan pero hindi ko maaninag kaya sinuot ko ang salamin para makita ito at mula sa malayo ay naglalakad panigurado papunta sa pwesto namin si Cedric habang nakapamulsa. Nakita kong kasama niya rin ang mga kaibigan niya kaya mabilis akong tumayo sa bench at hinila pa tayo ang kaibigan ko. Let's go, Mika.
Tumayo naman kaagad si Mika para sumama sa akin at nag-umpisa na kaming maglakad. Sa totoo lang ay aminado akong lakad-takbo na ang ginagawa ko at dapat ay hindi ako nagpapahalata pero sa ginagawa kong ito ay obvious na ang gustong gawin. Lumingon ako sa likuran ko at nanlaki ang mata ko nang hindi ko na nakita na nakasunod sa akin si Mika. Nakagat ko ang labi ko at humarap sa harapan pero halos tumakbo na lang ako pabalik nang makita ko si Cedric na nakatayo na sa harapan ko. He looks fresh at mukhang nagulo pa ang buhok dahil sa paghabol at pagharang sa akin at halos mapasinghap pa ako roon. Ayos ka na ba? Wala ka ng lagnat? Ayon kaagad ang sinabi niya pagkapunta niya sa harap ko at walang pasabing hinila ang mga braso ko at niyakap ako ng mahigpit muntik pang ang malaglag ang salamin ko sa bilis ng pangyayari. I managed to stay calm pero sa totoo lang ay naghaharumentado na ang puso ko, lalo pa at nagtayuan ang balahibo ko nang bahagyang lumapit ang bibig niya sa tenga ko at bumulong. Hope you're fine now. Mahina niyang bulong sa akin bago ako pakawalan at nang pinagsiklop niya ang mga palad namin ay kaagad akong humiwalay at bahagyang lumayo. Aayos lang ako. Sagot ko. Excuse me, sabi ko at sinubukang lagpasan siya pero kaagad niya akong naharangan at nang maglakad ako sa kabilang side ay hinarangan niya rin kaagad ako. May class pa ako, please, get out of the way. Kalmado kong sabi pero ang puso ko ay ayaw ng makalma. Sinubukan kong lagpasan siya ulit pero kahit anong lakad ko ay haharangan niya ako kaya tinignan ko siya sa mukha. Ano bang kailangan mo? Ikaw. I gasp. Everyone that can hear us gasp. Nag-umpisa ang bulong-bulungan at nararamdaman ko na ang mapanuri, mapanghusga at nakakairitang tingin sa akin ng mga tao. I have a class, stop acting right now, Lance. Pwede. We're not in the classroom and Mitch can't see us, kaya pwedeng hindi tayo magpanggap. Naiinis kong sabi. Natigil siya at nakita ko ang pag-igting ng panga niya. He looks frustrated at mariing ipinikit ang mata. Look, Chloe. I know you're mad about that day and I need to talk to you. Hinawakan niya ang kamay ko pero lumayo ako. I'm not mad at sinabi ko na sayong ayos lang sa akin ang nakita ko, hindi ba? It's natural for you and in fact, wala naman tayong class ngayon na magkasama so we don't have to play the relationship thingy. Mariin kong sabi at inayos ko ang pagkakasukbit ng bag ko sa likod at ang pagkakayakap ko sa libro. We're talking. Umiling ako sa mariing sabi niya at umirap sa mga babaeng pinapatay ako sa utak nila. I have to go, Lance. Sagot ko at nilagpasan siya pero pinigilan niya ang braso ko. Pinaharap niya ako sa kanya at kunot ang noo niya na parang naiinis na sa asal ko. How many times do I have to tell you that it's Cedric? Seryoso niyang tanong pero hindi ko siya sinagot. Sa halip ay bumaling lang ako sa iba at kinagat ang labi ko. Ayokong magsalita dahil baka dumula sa labi ko ang mga hinanakit ko sa nakita. I am freaking overacting and I don't like that. Sweetie. Tawag niya at lumambot ang tono. Marahan niya akong pinatingin sa kanya. Quit calling me names, Lance. Mariing sabi ko at naging marahas ang paghugot niya ng hininga. Cedric. Chloe, it's Cedric. Please call me that. Bakit hindi sa mga babae mo ikaw magpatawag ng Cedric? Naiirita kong sabi at winasiwas ang kamay niya at mas lumakas ang bulungan sa paligid. Shit, I sounds like Gilles' girlfriend. Cause you're special. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na espesyal ka? Cut him off. I will call you whatever name I want for you and me. Special. To whom? To you. Natawa ako at umatras. Oh, stop playing falling games, Lance. Cause we all know that this happens to be just a fucking dare that will end 2 months from now. Lumapit pa siya pero umiling ako at tumaas ang labi bago magsalita. Huwag kang pa-fall.